Blessed and victorious day. Ang ating salita ngayon ay galing sa Book of Acts, chapter 9. And in this story, Apostle Paul, who was still named Saul during that time, went to the high priest. And he asked for permission from the high priest that if he sees men and women who are worshiping God, Jesus Christ, in synagogues, he will take them and bring them back to Jerusalem to try them, to persecute them. And while he was on his journey, sa kanyang paglakad, sa kanyang pagpunta sa Damasco, siya ay nahulog sa kanyang kabayo. He fell off his horse, and a voice came speaking to him. The voice said, "Saul, Saul, why are you persecuting me?" And Saul responded, "Who are you, Lord?" And Jesus Christ said to him, "I am Jesus Christ, the one you are persecuting." Si madalas ganun tayo. Katulad ni Saul. Nung di pa natin kakilala ang Panginoong Hesus, madalas kung ano man nakita natin sa ibang mga Kristiyano, ng mga panahon na hindi pa tayo tumanggap sa Panginoon, ganun din tayo. Yung sabi natin, ayan na naman yung mga alien, ayun na naman yung mga alive. Pero nung nakilala mo si Kristo, naging katulad ka na rin nila. Nag-alive ka na rin. At nagiging iba ka na sa mundo. Ganun tayo, kapatid. Ang gusto ng Panginoon, when He encounters us, He will change us completely. Buong-buo kanyang babaguhin. Yung puso mo na matigas, sabi nga ng Ezekiel, ang pusong bato ay papalitan niya ng pusong laman na tumitibok para sa kanya. Ganon ka rin, kapatid. Ganon din ako. Nung wala ako kay Kristo, kung ano mga sinasabi ko laban sa mga Kristiyano. Nung wala ako sa Panginoon, hindi ko pa siya na-encounter or nakilala. Ganon din ako katulad ni Saul. Pero alam mo anong ginawa ng Panginoon? Binago niya yung pangalan ni Saul. From Saul, He named him Paul. Napakaganda, no? Pag na-encounter mo mismo ang Panginoong Jesus, babaguhin niya yung pangalan mo. Kung dati ang pangalan mo ay Ferdinand, ngayon ang tawag na niya sa'yo, anak. Ibig sabihin, pag tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus, ikaw ay magiging anak niya. Marami tayong mga bagay na na-encounter ang Panginoon, mga bagay na nakita natin na hindi tayo ang kumilos, kundi ang ating Panginoong Jesus. Ngayong araw na to, kung ikaw ay ma-encounter mo man ang Panginoon, ito lang masasabi ko. Accept Him as your Lord and Savior. Wala kang ibang pwedeng pupuntahan kundi ang Panginoong Jesus. Wala kang pwedeng lapitan kundi ang Panginoong Jesus. Kung ikaw ay masakit karamdaman, siya lamang ang pwede mong lapitan. Bakit? Dahil siya ang Diyos na nagpapagaling. Sabi niya, by my stripes, you are healed. Kung ikaw man ay nangihina or punong-puno ng pag-aalala, ang sabi ng Panginoon, do not worry. Do not worry. Have faith. At doon sa kwento na yun tungkol kay Saul, yung kanyang pagbagsak ay ang unang araw na kanyang paglago sa relasyon niya sa Panginoong Hesus. Ang tanong, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta yung relasyon mo sa ibang tao? Ang relasyon mo sa Diyos ay nakikita sa relasyon sa ibang tao. Alam niyo ba yung nangyari kay Paul? Mula nang nag-encounter niya si Jesus Christ, dun sa daan na yon, natuto na siyang magmahal. Natuto na siyang maging mapasensya. Natuto na siyang magkaroon ng habag dun sa ibang taong hindi pa nakilala sa Diyos. Napakaganda ng ginawa ng Diyos na dati si Paul ay number 1 na ayaw niyang nakikita yung mga Kristiyano nagpupuri sa Panginoong Hesus. Ngayon, siya na ay isa sa mga nagpupuri sa Panginoon. Kumusta na ang pagpupuri mo sa Panginoon? Kumusta na ang pagbabasa mo? Kumusta na ang paglakad mo bilang isang anak ng Diyos? Nabago na ba? At patuloy ka bang binabago? Ngayong araw na ito, kapatid, I'd like to encourage you. Wala kayo bang pwedeng puntahan? Wala kayo bang pwedeng sambahin kundi ang Panginoong Hesus? Bakit? Dahil ang Panginoong Hesus lamang
Ang Diyos na nagkatawang tao, na buhay dito at napako sa krus para sa iyong kasalanan at nabuhay muli upang ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang transformation na pinapakita ng Diyos. Tayo ay namatay na sa ating dating pagkatao. Tayo ay binago na niya. Katulad ni Apostle Paul, binago siya ng Panginoon. Imagine, halos kalahati or mahigit sa kalahati sa New Testament ay siyang sinulat niya. Halos kalahati, mahigit sa kalahati sa New Testament, si Paul ang ginamit ng Diyos upang maisulat, mailagda yung magandang balita ng pagmamahal at kaligtasan ng Diyos. Kapatid, kung ikaw ngayon ay na-encounter ng Panginoon, huwag kang titigil. Magpatuloy ka na magpagamit sa Diyos at papurihin ang Diyos. Sa araw na to I declare na ikaw ay binago ng Diyos. Sa araw na to I declare lahat ng pangangailangan mo sa paglakad mo bilang anak ng Diyos ay binigay na ng Panginoon. I pray that you be blessed today and forevermore. God bless, and God bless.